Anyway, Canlaon City has also declared a state of calamity after the eruption of Canlaon volcano. Yeah, as we said, and to give us an update of their situation there, we have Canlaon City Health Officer Dr. Elmer Empiales. Yan. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Did I pronounce your name correctly? Your family name? Magandang umaga po sa Empiales. lahat, especially po sa inyo, ma'am, sir. Opo. Siyempre, kumustahin po namin, Doc, ang kalusugan ng mga residente dyan matapos nga po itong nangyaring eruption ng Mount Canlaon. At ano po yung mga common sickness na nakikita po natin among the residents na affected po dyan sa lugar? Sa ngayon po, wala naman po masyadong, hindi naman po masyadong tumaas yung mga respiratory tract problem, no? Yung respiratory na illnesses. But yung usual na naman po na expected kasi medyo nag-change from dry to cold, wet season na naman po tayo. Kaya may mga Totoo. ubusi po naman po sa mga bata at saka sa mga elderly. Pero sa camp po natin, yung nakita natin is yung brought about by the evacuation, no? Yung may mga na sugatan or may mga abrasions, ganyan po. Yun yung tinitreat po natin. And then, meron po mga hypertension, ganyan po. So, yung as expected po dahil sa evacuation, yun naman po ang nakita natin. Pero regarding the spike or the increase in respiratory problem, hindi naman po. Okay, Doc, siyempre, do we have enough medical supplies para sa mga residente dyan? Ano ba mga pangkaraniwan na kailangan padagdagan? And since may pagsabog ng bulkan yung amoy niya, kailangan ba ng face mask, Doc? May mga supply ba? Yes po, yes po. Gaya ng sinabi ko po yesterday, priority po yung N95 mask kasi po ang readily available dito sa amin na stock Nawala ng surgical mask, no? Dahil pa rin doon sa nangyari na COVID, may mga natitira-tira pa. So yung N95, kokonti lang, and then yung mga affected na communities natin, yung barangays natin, 5, and ang estimated population doon is mga 20,000. So may mga nag-pledge naman po na magbigay, but yan po ang kulang sa atin ngayon, no? N95 mask. Yun po. Yun, oo. I hope yun po, narinig na yung sinabi ni Doc Empiales sa kulang ng N95 mask. At aside po dito sa mga pagkain at medicine, ano pa po ba yung kailangan ng ating residente dyan sa ngayon? Sa ngayon po yung mga sleeping bags or sleeping kits, medicine din, and then siguro mga hygiene kits at saka jerry cans. Although may mga purchases naman po kami, pero yung isang barangay po namin na malapit dun sa occidental side, apektado na po yung tubig, kaya isa po yun binibigyan namin ng solusyon talaga is pagbibigay ng safe water doon sa mga residents. Ayun, ay gusto ko rin tanong about that, Doc. Two questions. Yung una yung about yung water. Kamusta na po yung water supply natin dyan? Is it safe to drink from the tap? Or kailangan na talaga, as you said, na magpadala ng clean supply? Number 2, kung tumagal po itong eruption, ano po ang preparation natin? Yung nga po, ang ginawa po natin dahil may report na may contamination doon sa water, so nag-warn po tayo doon sa ating mga residente na not to drink muna, no, yung sa tubig natin doon, then magsusupply tayo po. Kaya yung fire truck natin, yung mobile na water filtration system natin, pinadala po natin kahapon, no? Starting kahapon kasi may report daw kahapon na medyo may amoy na supre yung mga tubig na nainom nila. Kaya sinusolusyonan po natin ang mga problem po natin doon sa ground. We've seen several reports po, Doc, no? Yung mga ilang residente dyan, yung mga nananakit yung mga mata nila dahil nga doon po sa abo, no, o usok na nilalabas dyan sa Mount Canlaon. At may mga nilalagay po pa sa mga mata nila. Ngayon po ba, ganun pa rin po ang sitwasyon doon? Sa inyo dyan? Sa ngayon po, bale ang nangyari ngayon is hindi mo makita masyado yung Mount Canlaon, no? Yung talaga kasi may
makapal na haze, no? Mm-mm. So expected po natin na medyo ang hangin is affected, kaya yun po ang binibigyan natin na health advisory na kung pwede, no, mag-mask tayo so that hindi po tayo magkaroon ng respiratory problem po. Yun po. Meron din pong advice, Doc, na magbasa ng bimpo o Yes po, towel. ginawa po natin yan, no, since day one. Actually, no, yung if ever na wala silang N95 mask, kumbaga yung improvise lang is yung mga handkerchief, pwede po nabasain. And then kung pwede po, kung may mga goggles na to protect their eyes if mag-travel sila, yun po. And then in-advise mo rin natin na yung hindi kailangan lumabas ng bahay, dyan muna po sa bahay, especially yung mga Nawawala si Doc. yung Oo, signal mahirap na din yun kasi ang yeah. signal doon dahil nga dito sa situation nila. Andyan na. Go ahead, Doc. Continue po. ayun na nga po, in-advise po natin yung residents natin na yung basahin yung handkerchief so that to protect their breathing, no? At saka hindi sila ma-injure yung lung nila or magkaroon ng respiratory problem. Mm-mm. And siyempre, yung palalabisin muna or kung yung mga essential lang, no? Yung mga kabataan, women na lactating or pregnant, and yung mga may mga immunocompromised kasi para to keep them safe, no, from Right. respiratory problem, doon na muna po sila sa bahay. And then if ever may lalabas, kung meron po silang goggles, kung pwede, they should wear them, or kung meron silang N95 mask po. So to protect them from the inhalation injury or doon sa respiratory problem na brought about by the ash fall. Right. Alright, maraming salamat po sa inyong oras sa Caloocan City Health Officer Dr. Elmer Empiales.